Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, umpisa na po natin. Ito po, nakakalungkot po itong balita para po sa ating mga Pilipino na nakakaintindi at nakakaunawa po ng tama at hindi po namumulitika, mga kabayan. Na makarinig ka sa isang pamahalaan na isang Pilipino na ayaw mong pauwiin at hindi pwedeng umuwi ng Pilipinas kahit ito ay mapayagan o maaprobahan ang kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Pero ang Pilipinas mismo, ang pamahalaan, ang Pangulo, ay ayaw mong pauwiin. Bakit? Ang tanong ni Kamanong, nagtatanong lang po, pag-aari mo ba ang Pilipinas, Mr. President, Mr. Bersamin? Pag-aari nyo po ba ang Pilipinas? Para sabihin nyo po na walang karapatan umuwi ang isang dating Pangulong Duterte? Nagtatanong lang po, kung kayo ang may-ari ng Pilipinas, hindi po ba napakawawalang hiya nito umano? Pakinggan po natin ang balita. Wala sa kapangyarihan ng Malacanang na pabalikin sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang tugon, Executive Secretary Lucas Bersamin sa hiling ni Attorney Nicholas Kaufman na payagan na makauwi si FPRRD kung pagbibigyan ng International Criminal Court ang hiling na interim release. Ayon kay E.S. Bersamin, bahala na ang defense team ng former president na gawin ng anuman sa tingin nila ay nararapat para sa kanilang kliyente. I am not too sure how to respond to that because that's outside of our purview. Whatever opinions supposed lawyers have about their respective clients, we leave it to them. No, we should not be made to mistake because we do not care about their comments. Talagang matindi po ang ginawa nilang pamumulitika kay dating Pangulong Duterte. Yan pong sinasabi po ni Atty. Kaufman, kung papayagan po ng ICC yung kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Duterte, yung interim release. Di ba? Unang-una po siyempre na i-request po ng kampo ni dating Pangulong Duterte na si Atty. Kaufman na ito po, kung siya po ay maaprobahan ng kanila pong kahilingan na mabigyan po ng interim release o pansamantalang kalayaan. Hindi po ba mas gugustuhin po ng dating Pangulong Duterte dahil po sa kanya pong kalusugan at sa edad na makabalik po sa ating bansa. Dahil alam naman po natin na matagal po ang proseso at pag-hearing niyan. At ang dating Pangulong Duterte ay wala na pong kakayahan tumakas yan. Una-una sa kanyang edad. Hindi po ba? At nakakalungkot lang po na marinig mo sa isang Pilipino, katulad po ito ng mga walang hiya na ito umano, na sa kanila mo pa marinig na ang dating Pangulong Duterte ay hindi pwedeng umuwi ng Pilipinas. Hindi po ba dapat tanggapin at kahit man lang po sa press release ay sabihin man lang sana ng isang Pilipino at isang sinasabing Commander-in-Chief at isang secretary na tagapagsalita rin ng Commander-in-Chief. Hindi po ba? Kahit pabalat bunga man lang. Hindi po ba? Dahil alam naman po natin na pinupolitika yan. Kahit man lang pabalat bunga ay welcome. Welcome umuwi sa Pilipinas yan. Lalong-lalo kung mabibigyan ng interim release ang dating Pangulo. Dahil isang Pilipino yan. Karapatan niyang umuwi ng Pilipinas kung papayagan siya ng ICC. Hindi po ba? Wala pa nga yung interim release. Pero, kinu-question na po ng Malacanang na hindi pwedeng umuwi ng Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Bakit? Bakit ayaw nyong, hanggat maaari, ayaw nyong pumayag o ayaw nyong mauwi sa Pilipinas ang dating Pangulo? Bakit? Natatakot ba kayo? Dahil sa ginawa nyong katarantaduhan umano? Kabalbalan, kawalang hiyaan sa dating Pangulong Duterte? Kaya ayaw nyong makabalik? Di po ba karapatan niya, bansa niya yan? Kaya mas mainam pa yung mga bansa na hindi Pilipinas welcome na welcome po sa kanila. Bukas palad po nila na tinatanggap. Di po ba?
Katulad po ng Japan, bukas palad po tinatanggap ng Japan ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Kung gugustuhin po. Di po ba? Gustong-gusto ng Japan na mapunta ang dating Pangulong Duterte sa Japan. Hindi po ba? Samantalang sa Pilipinas, kahit pabalat bunga man lang, parang ayaw na ayaw man lang marinig o mangyari na ang dating Pangulong Duterte ay mauwi sa Pilipinas. Kahit pabalat bunga man lang. Dahil alam naman po natin na talagang ayaw nilang umuwi yan dahil sila nga nagpatapon dyan. Meron ba naman pinatapon mo, kidnapping pa ang ginawa mo, yan ang lumalabas sa mga investigasyon, kidnapping ang ginawa. Tapos ngayon, pauuwiin mo, ginastusan mo na nga ng isang damukal na pera yan umano, pera payata ng taxpayer. Di po ba? Alam na alam ng Pilipino na pinulitika nyo yan. Di po ba? Dahil nga po sa kapalpakan ninyo. Hindi po ba? Lalo-lalo sa nangyayari ngayon. Dahil nabubunyag kasi ang mga katarantaduhan at kawalang hiyaan ninyo umano ni dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo ang isang damukal na anomalya na nangyayari na po't lumalabas na po ngayon. Ang isang damukal na kapalpakan, korupsyon, pamumulitika. Dahil lumalabas na po ang katotohanan. Pati nga South Korea, naglabas na rin po ng katotohanan na walang kakwenta-kwenta na magpahiram ng pera o magpautang o magpa-loan sa bansang Pilipinas. Bakit po? Dahil korap ang gobyerno. Hindi po ba sampal sa kanila ito? Na lahat ng sinabi ni dating Pangulong Duterte na kawalang hiyaan nila, umano, ay nangyari po. At nakita ng taong bayan na totoo pala ang mga sinabi ni dating Pangulong Duterte na dadali ng ating bansa sa basurahan sa ganitong klaseng pamumuno. Hindi po ba? Pati ibang bansa, nakikita nila na walang patutunguhan ng ating bansa. Kaya nga pati yung dapat na ipopondo nila para sa mga sinasabing big project na nagkakahalaga ng mahigit 29 billion pesos ay inatras ng South Korea, mga tambay. Dahil po, walang kakwenta-kwenta ang gobyerno daw po natin. Dahil nga, korap. Hindi po ba? Tapos ngayon, itong mga walang yan na ito, mga tambay, balat bunga man lang, ayaw mo pauwiin, ibang klase kayo. Dahil alam po natin may sabwatan. Dahil kaya rin po siguro nakapagsalita ang isang Bersamin. Dahil alam po nila na sila ang susundin ng ICC. Kaya, dahil nga po, meron po yung karga-karga. Ano kaya yung karga-karga? Para sila ang laging masunod. Pera kaya? Isang damukal na pera kaya? Hindi po ba? Kaya napakawawalang hiya nito umano Napakahuwalang niya. Nagpakademonyo na dahil po sa kapangyarihan umano itong mga tao na ito. Sobrang greedy, gahaman. Walang puso. Ni hindi malang nalitis sa bansa natin yan. Pinatapon nila. Ganyan po sila kasasamang tao umano, yung mga tao na yan. At kung ibabalik tanaw naman natin mga kababayan, kasi karapatan po ng dating Pangulong Duterte yan hanggat maaari. Sa bansang Pilipinas ang pipiliin niya pagka po naaprobahan ang kanyang interim release, pansamantalang kalayaan. Hindi po ba? At Pilipino Pilipino sa ating pinanganak, dugong Pilipino. Naging lingkod bayan, buong buhay niya, lingkod bayan siya. Naging dating Pangulo. Sa media, parang tinatanggihan mo. Wala pa nga nilalabas ang ICC. Pinakikita mo na sa taong bayan na talagang hindi pwedeng umuwi ng Pilipinas yan. Bakit? May sabwatan kami ng ICC. Ganun po ba? Kaya hindi po pwede umuwi yan talaga. Dahil hindi mangyayari yan. Dahil may usapan kami umano na ICC na mabubulok na dyan yan. Dahil bayad yan umano. Ganun po ba? Kaya malakas na malakas ang kalooban at loob na magsalita ng isang sekretary na si Bersamin na hindi pwedeng pauwiin yan dahil talagang hindi pauwiin. Dahil may usapan na riyan. Ganun po ba? Kaya yung pahayag ay hindi pwedeng umuwi yan
Dahil ang magiging desisyon din ng ICC ay hindi rin papayagan umuwi ng Pilipinas. Dahil usapan, ganun po ba? Ibalik tanaw lang po natin. Kung ang gobyerno po natin ay matino, hindi po ba? Kung matino po ang gobyerno natin, kung yung pamilya niya, kahit po ibalik po natin ang history, si dating Pangulong Duterte, ipinatapon po nila, mga bayan, wala pong issue ng korupsyon ito. Wala po itong mga money laundering. Wala po itong pinatay na katulad po nung nangyari po nung panahon ng tatay niya, ng matandang Marcos Sr. Mahigit 200,000 umano ang natsugi dahil po sa martial law, ayon po yan sa human rights. Naka-record po yan, pinag-uusapan po nila yan at recorded na po yan. Kulang mahigit na 200,000 natsugi nung panahon po ng martial law ng tatay niya. At napakarami pong ill-gotten wealth. Mga money laundering na pumuputok po. At napakarami pong tagong yaman sa ibang bansa. Napakarami pang ninakaw daw po umano. Napakaraming natsugi. Pinatapon, kinuha ng sinasabing CIA o ang sinasabing ibang lahi. Dinala sa Hawaii dahil sa dami po at galit na galit ang mga Pilipino. At ayaw nang pabalikin yan nung mga panahon na yon, di po ba? Gigil na gigil ang mga Pilipino dahil napakaraming pinahirapan ang pamilyang yan sa ating bansa. Hindi po ba? Dahil mahigit 20 taon naglingkod ang tatay niyan at napakaraming natsugi yung sinasabing lalo yung batas militar nila umano. Pero dahil ito isang Pilipino, hindi po ba nung panahon na hindi na po presidente si Cory Aquino? Hindi po ba? At iba na po ang naging presidente. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, sa panahon po yata ng nakauwi yan o panahon po ni FBR o panahon ni ERAP, alin po sa dalawang yan na presidente. Nakauwi po yan dahil Pilipino. Pinayagan na pong umuwi ng Pilipinas dahil sa pagiging Pilipino. Bakit itong dating Pangulong Duterte na wala naman pong tsinugi na katulad nung martial law, na ubod lang dami, at nung natsugi nung martial law, ay puro karamihan po ay hindi po kriminal, hindi mga addictus. Hindi po ba? Karamihan po ron, normal. Hindi po ba? Dating Pangulong Duterte, puro salot, karamihan ay salot ng bayan. Pahirap. Hindi po ba? Makakaliwa umano, lumalaban sa gobyerno. Hindi po ba? At ano pa, mga bayan, wala pong ninakaw, wala pong ill-gotten wealth. Pero ayaw pabalikin hanggat maaari, huwag umuwi. Hindi pwedeng umuwi. Nakita niyo po kawawalang hiya nitong mga tao na ito. Kung yung sila mismo nakabalik ng bansa, no question us. Pinayagan ng gobyerno. Gobyerno mismo ang pumayag noong mga panahon na yun. Kung hindi po kay FBR o kay ERAP, nakauwi po yan. Silang lahat. Bakit ngayon? Mismong gobyerno na tumatanggi para umuwi ang dating Pangulong Duterte. Bakit? Samantalang napakaraming higit na kasalanan ang ginawa nung magulang na tinatawag na junior. Sige nga, hindi po ba mga walang hiya ito? Di ba? Sa kabutihan pa ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Ipinalibing pa ang tinatawag na napakaraming tsinugi na presidente sa kasaysayan ng ating bansa dahil sa martial law. Pinalibing pa sa binibingan ng bayani. Binigyan pa ng parangal para maging bayani. Hindi po ba? Nakakapagtaka. Ganyan po sila kawawalang hiya umano. Hindi po ba? Nakita niyo po kung anong dugo meron sila? Kung anong dugo ang nananalaytay sa kanila? Ito po'y yung tinatawag na dugo. Anong dugo po ito? Hindi po ito dugong Pilipino. Dugong mga ano po ito? Dugong pagiging Judas umano. Hindi po ba? Hindi po likas sa ating bansa na meron tayong ganyang kapwa natin Pilipino. Sumasagip pa nga tayo ng mga kababayan nating OFW At pinauuwi natin pilit sa ating bansa. Pagkakababayan natin. Hindi po ba? Samantalang ito,
presidente, tagapagsalita ng presidente, si Bersamin, hindi pwedeng umuwi ang isang Pilipino, dating Pangulo, ni hindi pa siya nalilitis at wala pa siyang conviction, hindi na pwedeng umuwi. Kung gustuhin man, haharangin nila ang pag-uwi. Ipipilit nila na hindi makauwi. Ganyan po kawawalang hiya itong mga tao na ito. Napakaraming kabutihang ginawa ang pamilya Duterte sa pamilya nito. Sa tao na ito na nakabalik sa kapangyarihan. Ginamit pa ang Vice President Sara Duterte. Ginamit pa! Di po ba? Mananalo po ba yan kung tumakbo si Sara? Vice President nga, hindi siya manalo kay Lenny. Talo siya. Di po ba? Manalo pa siya kay Sara kung tumakbong presidente yan. Yang napakawalang hiya umano na naging presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Dinala tayo sa isang damukal na korupsyon. Hindi po ba? Korupsyon, pamumulitika, tapos ngayon, pinangungunahan niya na agad na hindi pwedeng umuwi. Dahil kakuntsaba nila ang ICC umano na talagang hindi pwedeng umuwi yan. Ayaw na ayaw nilang pauwiin dahil sila nagpatapon. Di po ba? Napakawawalang hiya na nagkaroon tayo ng ganitong mga klase na sinasabing lingkod bayan. Mga makasarili. Mga walang, parang hindi mga Pilipino. Nakakahiya. Samantalang sa ibang bansa, hindi po ganyan ang turing nila sa kanilang kababayan. Hindi po ba? Lalo-lalo nga, yung iniidolo nga natin. Iniidolo nila na sinasabing Amerika. Hindi po ba? Sinusundo pa nga ng mga Amerikano ang mga kababayan nila. Sinusundo pa. Lalo-lalo po pagka naiipit. Hindi po ba? Ilang Amerikano na po ang nagkaroon ng kaso sa Pilipinas na nakakabalik sa bansa nila dahil ginagawa ng paraan ng kanilang estado o kanilang state. Hindi po ba? Ng kanilang bansa. Samantalang sa atin, mismo ng pamahalaan ang tumatanggi. Hanggat maaari, hindi pwede umuwi yan. Pilipino yan. Hindi po ba? Napakawawalang yan nitong mga tao nito. Pinag-uusapan pa lang, ha? Press release pa lang, wala pang desisyon. Hindi pa pinali. Pero tumatanggi na ang bansang Pilipinas na pinaglingkuran ng pinakamagaling na Pangulo sa kasaysayan ng panahon. Kasaysayan po ng ating bansa. Pinakamagaling po siya dahil una-una, wala po siyang korupsyon eh. Halos lahat ng presidente ay may issue ng korupsyon. Siya wala. Ipo ba? Kung sasabihin po nila na pinakamagaling ang Marcos Jr., katarantaduhan yon. Paano magiging magaling na presidente yon? Napakaraming issue ng tsugi, pagtsugi. At may issue ng graft and corruption. May tsugi ng mga money laundering. At napakaraming kayamanan sa labas ng bansa. Di po ba? Yung ba magaling? Nagdeklara ka ng martial law para humaba ang termino mo? Magaling po ba yon? Ang ibig sabihin nun, ang katotohanan nun, sakim umano, gahaman sa kapangyarihan umano. Yung mga ganong klaseng tao. Hindi po ba? Na ayaw nang mawala sa kapangyarihan. Nangyayari po ngayon yan. At napakahusay tumanaw ng utang na loob. At napakahusay bilang Pilipino. Ibang klase ang dugo nito, mga tambay. Ibang klase. Pilipino, kahit man lang sa salita, ipaglaban mo ng isang Pilipino ay makauwi ng bansa. Pero itong mga demonyo na ito umano, pinakikita ang kanilang kademonyuhan. Mabayan, ang kanilang kademonyuhan ay pinakikita po sa ating pong mga Pilipino, ng ating mga lingkod bayan na katulad nito. Patawad po mga tambay, kasi nakakalungkot lang po. Kahit man lang sa press release, sa media, ni hindi mo man lang payagan makauwi. Hindi mo man lang bigyan ng pag-asa ang kapwa Pilipino mo at ng mga kapwa Pilipino nagmamahal sa dating Pangulong Duterte na yan ay pwede umuwi. Payagan man at pumayag ang ICC na sa Pilipinas siya umuwi. Pero ang sagot po
ng Malacanang. Hindi pwedeng umuwi dito si dating Pangulong Duterte. Unbelievable. Kaya nga po nagtatanong tayo, bakit? Pag-aari nyo ba ang Pilipinas? Nabili nyo na ba ang Pilipinas? Inyo na ba? Pangsamantala lang kayo riyan. Yung panunungkulan nyo, hindi pang matagalan yan. At hindi po ibinebenta ang Pilipinas sa mga Marcos at Romualdez at Araneta at Bersamin. Hindi po for sale ang Pilipinas sa inyo para kayong masunod. Hindi po ba? Kaya pagka ganito po ang leader, talagang mas nanaisin mo na mapalitan mo na sila agad umano. Mababayan, hindi po ito yung mga lingkod bayan na makabayan. May paninindigan, may prinsipyo at kaya ka pang ipaglaban. Hindi po ba? Hindi ka kaya ipaglaban ito. Ito po ang tinatawag na lingkod bayan, kauna-unahan, traidor. Judas! Sakim umano sila, mga kababayan. Pasensya na po, mga kababayan. Nakakalungkot lang po na makarinig ka sa mga leader ng ating bansa na kapwa Pilipino mo ay tinatanggihan mo hanggat maaari ay hindi pwedeng umuwi yan. Dahil walang karapatan ng Pilipinas na magpauwi dyan. Hindi naman sinasabi yung karapatan eh. Ang sinasabi, kung papayagan ng ICC na mabigyan po sila ng interim release, pansamantalang kalayaan, at gusto nila sa Pilipinas mauwi. Pero kayo, nire-reject nyo na agad. Ni hindi pa nga nangyayari yung approval ng interim release, nire-reject nyo na agad ang pag-uwi sa Pilipinas. Napakawawalang hiya ninyo. Nagpapakasama na kayo, nagpapakademonyo na kayo umano sa kapangyarihan at sa pakinabang. Buti na lang, nagpapasalamat si Kamanong. Buti na lang, inatras ng South Korea ang utang, ang loan ng Pilipinas. Kung hindi, maibubulsa lang yan ng mga demonyong korap na politiko sa ating bansa. Totoo po yun, real talk po yun. Dahil nakita po natin ang trabaho nila ngayon. Nagtataki pa na po ngayon dahil pumutok na po ang kawalanghyan nila sa korupsyon. Magmula sa taas hanggang baba, nakikinabang po ng malaki sa pera at inuutang nila. Mga kababayan, maraming salamat sa South Korea dahil hindi po nila itinuloy ang napakalaking uutangin po ng taong bayan na magbabayad at wala naman po patutunguhan ang programa. Baka hindi pa matapos kahit sabihin mong budgetan yan ng 29 billion pesos. Kung yung 1.2 trillion na flood control, napakaraming hindi natapos, mahinang klase, sira, marami pang ghost project, di lalo pa ito. Wala pa itong 1 trillion. Hindi po ba? Maraming salamat po, South Korea, na hindi nyo po itinuloy. At malaking kabawasan po yan sa pagkakautang po namin dahil kami po magbabayad niyan. Hindi naman po ang Pangulo ang magbabayad niyan. Di po ba? Magbayad man siya, mga bayan, sabi, magbabayad yan. Nagbubuwis yan. O tama. Ang tanong, gaano naman karami ang kinuha niya? At yung ipambabayad niya sa buwis, galing din po sa buwis ng taong bayan at inutang nila. Hindi po ba? Dahil sa dami na po ng naitabi nila, naisube. Di ba? Baka truck na. O baka isang barko na sa dami. Baka isang barko na sa dami, mga tambay. Sa dami. Mahigit ba naman 3 taon eh. Ang pinag-uusapan trillion baka nga isang barko na yan. Hindi po ba, mga bayan? At may kasama pang bonus na ginto. Umano. Maraming salamat po. Nakakalungkot man po na isipin na meron tayong pamahalaan na ganito po maglabas ng statement. Mga tambay. Wala pa ang approval ng ICC, tinatanggihan na po makauwi ng isang Bersamin at tagapagsalita, mga bayan, ng Pangulo. At isa po itong abogado at isa po itong retired justices. Justices po ito. At ito po ay na-appoint po ito. Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, in-appoint niya po yan bilang justice po. Mga tambay, si Justice Bersamin. Mga Chief Justice po yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Siya po ang nag-appoint dyan bilang Chief Justice. Pero nakita po natin ngayon kung anong klase pong kulay meron siya.
kung anong kulay po mga tambay at kung anong klase po siyang leader o sinasabing lingkod bayan sa panahon po natin kasama ang kanyang amo na may issue po ng pulburon. Thank you po mga tambay sa nagusto po natin Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Ingat po kayo. At sa patuloy pong mga nagsusubscribe, maraming salamat din po. Ingat po kayo mga kabayan. At syempre po sa mga nagla-like po, share and comment. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po. At syempre po sa lahat po ng ating mga kababayan na nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod, shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po mga kababayan. Lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po mga kababayan, yung panalangin at dasal po natin na sana po, ipagsama-samahin po natin, maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, maingatan po sa kasamaan. Syempre po, maingatan po siya. At ganoon din po, ang dating Pangulong Duterte, maingatan po, syempre po sa kasamaan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At syempre po, makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis. Hindi po katulad ng pamahalaan na parang ayaw siyang pauwiin, mga kababayan. Sana hindi po sila magtagumpay. Maraming salamat po mga kababayan. At tayo rin po mga tambay magdasal na tayo po maingatan at ang ating buong sambahanan. Thank you po mga kababayan. Ingat po. Paalam. Bye-bye.